Panginoon. Ano ba ang Christian fasting? So pag-aralan po natin ang Christian fasting. Ang Christian fasting po ay isang paraan kung saan ang mga Kristiyano ay dumudulog sa Panginoon sa panalangin at kasabay po nito ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Itinuturo ng Panginoong Hesus ang fasting dahil siya mismo bigyan ng example sa atin kung paano tayo mag-ayuno. Ano po ba ang mga magagandang bagay na nagaganap kung tayo na nag-aayuno? Ano po ba ang mga benepisyo nito sa ating physical na katawan, spiritual na buhay, at sa ating ministeryo? Yan po ang pag-uusapan natin sa ating video na to. Sabi po sa Ezra 8:21 at 23, "Then I proclaim a fast at the river of Ahava, that we might humble ourselves before our God, to seek from Him the right way for us, and our little ones in all our possessions. For I was ashamed to request of the king an escort of soldiers and horsemen to help us against the enemy on the road, because we have spoken to the king, saying, the hand of our God is upon all those for good who seek Him. But His power and His wrath are against all those who forsake Him. So we fasted and entreated our God for this, and He answered our prayer." Dito po makikita natin si Ezra nung sila po ay pabalik ng Israel o Jerusalem. Humingi po siya ng permiso sa hari upang sila po ay makapagbisita sa kanilang bansang nasira upang ito i-restore. At hindi na ho sila humingi ng escort sa mahal na hari dahil sila po ay nagsalita na sila daw ay tutulungan ng Diyos sa lahat ng sa kanya ay sumasamo at lumalapit. So nangyayari nga po ang kanilang pagbabalik sa bansa. Wala po silang military escort na nagaling sa hari dahil sila po ay nanalangin lang at nag-ayuno. At mababasa po natin dito, the Lord answered their prayer. So may connection po yung panalangin ni Ezra sa tagumpay na kanilang natamo nung sila'y bumalik sa bansang Israel upang ayusin ang kanilang nasirang bansa. O hindi na ho sila nangailangan ng military escort from king. So wala ho silang suporta, wala silang gabay o gwardiya man lang sa kanilang paglalakbay, dahil sa paglalakbay po nila mula po dun sa Babylon hanggang dun sa kanilang bansa, ito po ay napakadelikado, lalo na sa gabi at sa mga bandido along the way. But of course, nakita po natin, the Lord answered the prayer of Ezra. Sila po ay naging matagumpay na nakapasok at nakabalik sa kanilang bansa. Yan po ang dahilan kung bakit ang fasting ay ginaganap at ginagampanan at ginagawa ng maraming Christian. Dahil naniniwala po tayo, ang panalangin po ay ipinalalakas kung ito po ay may kaakibat na pag-aayuno. Una po, alamin natin ang dynamics ng panalangin. Something happens when we pray that does not happen when we don't pray. Ibig sabihin, pag tayo po'y dumudulog sa panalangin sa Diyos at hinihingi natin ng isang bagay na maganap at may mangyari, ang Lord po'y gumagalaw. Dahil tayo po ay humihingi, siya ay tumutugon. Sabi sa James 4:2, you do not have because you do not ask. O sa madaling salita, kaya hindi tayo nakakatanggap ng ating mga pagpapala, anumang bagay na maganda sa buhay natin. Hindi ho tayo kasi humihingi. God's will is not automatic. Yung kalooban naman po ng Diyos ay hindi po automatic na nangyayari sa buhay natin. Ang Diyos po, God's will is responsive to our prayer. Ibig sabihin po,
Kung hindi po tayo hihingi, hindi naman siya magbibigay. Kung hindi tayo dadalangin sa Kanya, hindi ho natin siya binibigyan ng pagkakataon, makialam sa sitwasyon na nagaganap sa ating buhay, sa ating pagkatao, sa ating pamilya, sa ating bansa, sa ating komunidad. So when we pray to God, we allow God to intervene in our affairs. Kaya ito po ay meron pong mahalagang bagay na tayong dapat gampanan sa buhay natin ito, ang panalangin. Kaya po binanggit ni Jesus sa Matthew 16, "Your will be done on earth as it is in heaven." So ito po ay pagsusumamo sa Diyos upang ang kanyang mapagpala at makapangyarihang kamay ay gumalaw sa ating sitwasyon dito sa lupa. Sabi po sa John 14:14, "If you ask anything in my name," Jesus said, "I will do it." John 16:23, "Whatever you ask the Father in my name, He will give it to you." Sa madaling salita, tayo po ay hinihintay ng Diyos na dumulog sa Kanya upang magampanan niya at magawa niya ang nais nating ipagawa natin sa Kanya dito sa lupa. Hindi po siya nakikialam sa sitwasyon natin dito dahil tayo po ay binigyan niya ng kapamahalaan nung siya ay nagbigay sa atin ng responsibilidad na mamahala sa ating nasasakupan. Kaya tayo nilagay ni Lord dito sa lupa upang tayo mamahala nito, upang ang kaharian niya ay maghari dito. Humihingi tayo ng petisyon sa Kanya at provision upang ang lugar na ating kinalalagyan ay maiayos. Sinabi rin ng Panginoon Jesus, "I'll give you the keys of kingdom. Whatever you bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose here on earth shall be loosed in heaven." O ibig pong sabihin, ito pong talatang ito ay nagpapatunay lamang na meron po tayong personal na koneksyon sa paggawa ng Diyos dito sa lupa. Dahil sinasabi niya na anumang talian natin at pakawalan natin, ito po'y sa magitan ng ating panalangin. Kaya hinahayaan natin ang kamay ng Diyos na siya makialam sa ating sitwasyon dito sa lupa kung tayo nananalangin. Sa madaling salita, sinabi rin ho dito sa Luke 17:19, "I give you," sabi ng Panginoong Hesus, "the authority to trample on serpent and scorpion and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you." Sa madaling salita, ang ating pong kalalagayan bilang mga anak ng Diyos ay pribilehiyo po ang panalangin na kung tayo tumatawag sa Diyos, ang kanyang proteksyon at pagpapala, provision at pag-iingat ay napumapa sa atin dahil tayo po ay dumudulog sa panalangin. At sigurado po ang Diyos ay nakikinig sa panalangin ng mga taong lumalapit sa Kanya ng marubduban at buong puso. Kaya po, sa panalangin, napakalaki pong pribilehiyo ito para sa ating lahat upang mapaganda at mapaayos ang sitwasyon natin dito sa lupa. Ngunit, ang fasting po ay meron po itong karagdagang kapangyarihang na idudulot sa ating panalangin. Sabi nga po dito sa Ezra, "Then I proclaim a fast, that we might humble ourselves before our God. So we fasted and entreated our God for this, and He answered our prayer." So, magkadikit po at magkasama yung prayer and fasting. Mababasa niyo po yan sa Matthew 17:21. Meron pong isang tao na inailahin ng masamang espiritu at yung mga disipulo ng Panginoon Jesus ay hindi nila mapalayas. At nung si Jesucristo ng Panginoon siyang mismong nagpalayas doon sa demonyo, ito'y sumunod sa kanya at umalis. Ang sinabi niya sa kanyang mga alagad ang ganito, "However, this kind of spirit, evil spirit, does not go out except by prayer and fasting." Makikita po natin yung kapangyarihan po ng panalangin at dinagdagan pa natin ng pag-aayuno. Ito po'y nagiging malakas at nagiging mas makapangyarihan. Fasting makes prayer more powerful. Fasting is a manifestation of humility. Mababasa po natin sa Job 23:12, dahil doon po sa ating pag-aayuno, dahil dinideny po natin yung ating physical desire to eat physical food para masatisfy yung ating flesh. Ito po yung tanda ng ating pagpapakumbaba na tayo po ay handang magpasakop sa spiritual na paghahari at pagkokontrol ng Diyos sa ating buhay dahil nga tayo po ay nais nating makataranas ng spiritual breakthrough kung tayo nagpa-fasting. James 5:16-17, "The effective and fervent prayer of a righteous man avails much.
Elijah prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain. Kaya pagka nagpa-fasting po tayo, ito po ay din po ay demonstrasyon ng ating pananampalataya. Dahil kailangan mo mag-fasting dahil nais mong ipadama at ipahayag ang iyong tunay na pananampalataya. Unang-una sa sarili mo, dahil naniniwala ka na ang Diyos ay gagalaw at kikilos sa iyong panalangin, kaya mo hinapahayag sa iyong sarili at sa harapan ng Diyos na you are able to deny your fleshly desire in order for you to retain and maintain your spiritual connection with God through prayer and fasting. Kaya doon po sa pag-aayuno, ipinapakita natin dito yung ating pananampalataya. Ano pa po? Ang fasting ay expression ng buong puso, pagdulog sa Diyos at pagiging diligence natin at persevere natin sa pagsusumamo nating maganap yung nais natin na hinihiling sa Diyos. Proverbs 8:1, I love those who love me, and those who seek me diligently will find me. Kaya kung meron pong diligence sa ating maturubdob at masigasig na paghahangad sa Diyos, siya po ay nadidelight. Hebrew 11:6, without faith it is impossible to please God. He who comes to God must believe that God exists and He is the one who rewards them who diligently seek Him. Kaya pag nagpapasing po tayo, ito po yung demonstration ng faith natin at yung ating diligence, desire, yung ating marubdubang paghahangad na makaniig ng ang Diyos. Kaya dito po ay nakakaragdag sa ating interconnections with the Spirit of Christ and sa panalangin natin. So, kailangan po natin mga kapatid ang marubdubang paghahangad sa Diyos. At ang pagpaayuno po ay nakakapagbigay, dagdag sa ating demonstrasyon ng ating tunay na pananampalataya at masurubdubang paghahangad na mapalapit sa Panginoon. Kaya if you want to make your prayer life more effective, dagdagan mo ng mag-aayuno. At sa pag-aayuno, ikaw ay mananalangin, magbabasa ng salita ng Diyos, mag-meditate, and try not to be involved first with your social media platforms or with your iPhone or anumang mga bagay na makakapag-distract sa'yo. Just spend time with God. You can pass 1 day, 3 days, 7 days, 21 days. So it's up to you. Sa susunod pong ating video, i-discuss po natin yung practical side of fasting. At nawa, itong video ito ay makatulong sa iyo na ikaw ay magkaroon ng aggressive and intense desire to be with God and to be intimate with God because you wanted to see breakthrough in your life, in your family, in your finances, in your community, in your church, in your ministry, in your whole being. So fasting will gonna be the way and avenues for you to become effective witness and minister of the Lord Jesus Christ. Maraming salamat sa iyo. Pagpatuloy ka. May the Lord bless you and keep you. In Jesus' name. Amen.